Ngayon, nakita mo ang laki-laking threat ng possibility kalaban mo ulit sa mga susunod na mga henerasyong pampolitiko sa bansa natin, pinatapon mo ngayon yung makakalaban mo, hoping na sa'yo lang ang bansang Pilipinas. Ang masakla pa rito, Pam, alam mo? Itong pinatalsik nila, pinakidnap nila. At binigay nila sa kamay ng mga banyaga, ay yung taong unang-una tumulong para manalo ka. Tumulong din nung tumakbo ka bilang Vice President noong 2016 at tumulong para manalo ka bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi man direktang tumulong ang PRRD, pero the mere fact na hindi niya na tinuloy, hindi niya binigyan diin yung sinabi niya na merong isang presidential candidate na gumagamit at ng ipinagbabawal na jeep, malaking tulong ngayon at hinayaan niya si BP Sara na tumakbo sa ilalim ng ticket niya. Ito pa masaklap. Etong taong to na pinagkanulo mo sa mga banyaga, ang siya pang nagpalibing sa tatay mo sa libingan ng mga bayani. Ganyang kakaingrato at ganyang kakawalang utang na loob. Ganyan po ang ginagawa nila mga kababayan. Ganyan po ang ginagawa ng mga DDS at mga supporter ni dating Pangulong Duterte. Tinatanim nila sa utak at sa puso ng mga Pilipino na walang utang na loob si PBBM at ingrato. Narinig niyo naman po yung sinabi niya, ingrato at walang utang na loob. Unang-una po, wala pong kailangang tanawing utang na loob si PBBM sa mga Duterte. Dahil number one, Supreme Court po ang nagdesisyon kung papalibing po sa libingan ng mga bayani si FEM. Supreme Court po ang nasunod doon. Desisyon po yon ng I think mahigit 14 or 15 po silang mga Supreme Court justices. Hindi po si Duterte ang nasunod. Supreme Court po ang nagdesisyon doon. And may nakita naman silang reasons kung bakit dapat ipalibing sa libingan ng mga bayani. So bakit kailangan tanawin ng utang na loob ni PBBM yon? Supreme Court naman ang nagdesisyon. Wala pong kinalaman si Duterte doon, kaya wala pong dapat tanawin ng utang na loob si PBBM. Ang lakas naman ng loob nilang tawaging walang utang na loob, ingrato. Isa pa, doon sa sinasabi niya na parang tumulong si dating Pangulong Duterte para manalo sa pagka-presidente si PBBM, yun po yung narinig ko at pagkakaunawa ko sa sinabi niya. Siya na rin mismo nagsabi na sinabi ni dating Pangulong Duterte na merong isang kandidato sa pagka-presidente na gumagamit ng coke. Siya mismo yung nagsabi. Sabi niya tumulong daw si dating Pangulong Duterte para manalo sa pagka-presidente si PBBM. Pero at the same time, sinabi niya na sinabi daw ni dating Pangulong Duterte na merong kandidatong gumagamit ng coke. Pero hindi na lang daw tinuloy. Grabe mag-twist tong mga to. Walang itinulong si Duterte para manalo si PBBM sa pagka-presidente. Ang kapal naman ng mukha niyang sabihin na may utang na loob, na tinulungan ni dating Pangulong Duterte si PBBM. Ang kapal naman talaga mga kababayan. Walang itinulong. Bagkos, siya pa nga yung mga binitawan niyang salita na merong kandidatong gumagamit ng pinagbabawal ng gamot, yun nga ay nakasira pa nga sa candidacy ni PBBM . Hindi po ba mga kababayan? So anong sinasabi ng lalaking ito? Pinapalabas niya na tumulong si dating Pangulong Duterte. Napakasinungaling naman mga kababayan. Mahiya naman kayo sa harap-harapan yung pagsisinungaling sa mga Pilipino. Nung manalo si PBBM, anong ginawa ng mga Duterte, ng kapwa ng mga Duterte? Paulit-ulit nilang sinasabi, Paul Boronic, Ngagba, mga vloggers nila, sila mismo, weak president, hindi marunong magpresidente, yun ang paulit-ulit nilang sinasabi. And meron pang umugang na balita na 3 days lamang daw patatasikin nila si PBBM. Pero hindi sila nagtagumpay. Tsaka, grabe, hindi ko talaga matanggap yung sinabi niya na para bang gustong palabasin na may utang na loob si PBBM kay Duterte kaya nanalo si PBBM sa pagka-presidente. Never nga natin nakita si Duterte na umakyat sa campaign rally ni PBBM at ni Sara. Hindi po ba mga kababayan? Never natin nakita na tinaas niya ang kamay ni PBBM. Never natin siyang narinig na nagsabi ng kahit anong maganda nung 2022 election about PBBM. Never natin narinig si Duterte. Ang katotohanan, ang narinig natin sa kanya ay paninira. Yung sinasabi niyang may kandidatong gumagamit, weak. Yun po yung narinig natin kay Duterte. So, ang kapal naman ng mukha para sabihin nyo kayong dalawa, para sabihin nyo na parang pinapalabas kasi nila na may utang na loob si PBBM sa pagkapanalo niya bilang presidente kay Duterte. Alam niyo ako mga kababayan, kahit kakamping ko, alam ko yung nangyayari sa campaign ni PBBM at alam ko na walang tinulong
si dating Pangulong Duterte sa kampanya ni PBBM noong 2022? Wala pong dapat tanawin ng utang na loob. Walang dapat tanawin ng utang na loob sa pagkakalibing ni FPM sa libingan ng mga bayani, at walang dapat tanawin ng utang na loob sa pagkapanalo ni PBBM. Walang dapat tanawin ng utang na loob si PBBM sa mga Duterte. Kaya wala kayong karapatan na sabihin na ingrato ang Pangulo ngayon. Salbahe kayo. Sobrang salbahe kayo. Itinatanim niyo sa utak ng mga Pilipino. Tsaka, yung sinasabi niyo na pinatapon, pinakidnap, kung pinakidnap si dating Pangulong Duterte, bakit kayo nagre-request ng interim release? Yung katotohanan na yung legal team ni dating Pangulong Duterte ay nagre-request ng interim release, ibig sabihin nito, nire-recognize nila yung jurisdiction ng ICC na walang nangyaring kidnapping. Yung kakaulit-ulit nyo ng kinidnap si dating Pangulong Duterte, pinakidnap nila PBBM, yung paulit-ulit nyong sinasabing ganyan, yan ang lalo magpapalala sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Kapag hindi nag-grant ng ICC ang interim release na request nila, yan ay dahil sa inyo. Paulit-ulit yung sinasabi na kinidnap siya. Sinisiraan nyo ang ICC. Hindi kinidnap ng ICC at ng Philippine government si dating Pangulong Duterte. Saan ka nakakita ng kinidnap sa nakay sa aeroplano? Ang daming media, ang daming polis, ang daming tao doon. Grabe yung pagtutwist nyo sa katotohanan. Kinidnap and nire-recognize na nga ng defense team ni dating Pangulong Duterte yung jurisdiction ng ICC. Dahil nagre-request na sila ng interim, yon ay pag-acknowledge, pag-recognize na may jurisdiction ng ICC kay dating Pangulong Duterte. So yung paulit-ulit nyo na sinasabi nyo na kinidnap, pinakidnap, pinatapon, yan ang magiging reason kapag hindi na-grant ang interim release na nare-request ng defense team ni dating Pangulong Duterte. Tsaka grabe naman kayo magbaliktad dito. Anong naitulong? Ikaw na rin mismo, dun sa lalaki nagsalita, ikaw na rin mismo yung nagsabi na hindi tinuloy ni dating Pangulong Duterte yung sinasabi niya na may gumagamit. The fact na sinabi niya yon, at kahit pa sinasabi mong hindi tinuloy, yun ay isang ikasisira ni PBBM sa kanyang kampanya. So paano mo sasabihin tumulong? Indirectly daw. Grabe naman yung mga mental gymnastic ng mga ito. Grabe yung mental gymnastic, yung fallacies, yung pagbaliktad, yung pagbaluktot. Grabe naman. Ang dami niyong nauuto sa ganyan, no? Kaya hindi kayo tumitigil sa kakaganyan nyo. Pero nakikita nyo ba yung resulta? Nagiging miserable kayo. Lalo kayong nasasaktan dahil yung mga nangyayari hindi pumapabor sa inyo. Bakit hindi pumapabor sa inyo? Kasi hindi nyo ginagawa yung tama. Hindi nyo ginagawa yung dapat na tamang gawin. Kinakalaban nyo yung mga tao na ginagawa lamang naman, pinai-implement yung due process na pinagkait ng administrasyon ng idol nyo sa mga biktima ng EJK. Binigyan pa nga siya ng due process eh. Binigyan pa nga siya ng abogado. May abogado siya. Bibigyan siya ng trial. Binibigyan siya ng due process. Pero yung reason kung bakit siya binibigyan ngayon ng due process at kung bakit siya natatry at kung bakit siya nandyan sa ICC is simply because ang daming pinagkaitan ng due process at dumanas ang EJK noong panahon ng pamumuno niya. Mahihirapan talaga kayo na palayain ang dating Pangulong Duterte dahil unang-una, mismong siya aminado sa mga kasalanan niya. Siya mismo, under oath, ang nagsasabi sa mga ginawa niyang mali at mga kasalanan niya. Yan ang problema nyo. Yung pagiging hambog ng mga idol nyo. Dahil sa pagiging hambog nila, kayabangan, sila nagpahamak sa sarili nila. Ngayon, dahil pinahamak nila ang sarili nila, umiiral ang batas, umiiral ang due process, ang sinisisi nyo si PBBM. Susumbatan nyo ng kung ano-anong gawa-gawang utang na loob. Walang utang na loob sa inyong Pangulo. Yon ang totoo. At bakit ba? Bakit ba si PBBM ang sinisisi nyo? Sila Senator Trillanes, sila Senator De Lima ang naghabla sa kanya. Hindi pa Pangulo si PBBM, may mga kaso na si dating Pangulong Duterte sa ICC. So ano sinasabi niyong pinakidnap? Grabe mga kababayan. Kaya gumagawa kami ng content para supalpalin at suplahin ng mga ito, kontrahin ng mga ito dahil mali po yung pinapakalat nila. Mali yung tinatanim nila sa utak ng mga tao. Sinasabi nila na takot na makalaban, yun yung pagkakaunawa ko.
na baka makalaban pa in the future ni PBBM. Ano ba? Presidente na yung Pangulo, presidente na si PBBM. Hindi na siya ulit lalaban sa 2028. Yung anak naman niya, mga bata pa, hindi pa pwedeng tumakbo sa pagkapangulo. Bakit hindi niya matanggap na meron talagang mga kasalanan at may mga nakitang ginawang mali ang mga Duterte, si VP Sara kaya merong impeachment trial, si dating Pangulong Duterte kaya nasa ICC siya, bakit hindi niya matanggap na meron silang ginawang mali? Umamin naman sila eh. Si VP Sara, yung kanyang sinasabi na meron siyang hinire na assassin, sa kanyang bibig lumabas mismo yon. Ito nga sinasabi niya, wala siyang parang personal na galit kay PBBM, pero may problema siya sa pamamalakad ng Pangulo. Parang ganyan yung sinasabi niya, walang personal daw siyang galit kay PBBM. Bakit ka nakipag-usap sa isang assassin para ipatrabaho si PBBM at yung kanyang asawa at pinsan? Ano yun? Para namang, Diyos me naman. Hanggat meron kasing naniniwala sa inyo, nauuto nyo, at napapabilib sa inyo, kaya siguro kayo patuloy na gumagawa ng ganyan. Ganyang mga naratibo. Pero unfortunately, may mga sasagot at sasagot sa mga pinagsasabi nyo sa social media sa publiko. Huwag nyo naman lokohin ang sarili nyo at ang mga Pilipino. Walang itinulong si dating Pangulong Duterte sa pagkapanalo ni PBBM. Bagkos, nagbitaw siya ng salita na nakasira pa at maaaring ikatalo pa ng Pangulong Bongbong Marcos. Yun nga yung sinasabi niya na merong kandidatong gumagamit nung pinagbabawal na gamot. Yun ang totoo. Ito twist pa nung lalaki, nung mama, yung nagsalita. Ito twist pa. Pero binuking niya yung sarili niya. No? Grabe. Akala naman niya siguro lahat na nanonood sa kanila hindi matalino. Sinabi mo na may tinulong indirectly si dating Pangulong Duterte sa pagkapanalo ni PBBM. Pero at the same time, ikaw na rin nagsabi, inamin mo na may binitawang salita si dating Pangulong Duterte na mayroong kandidatong gumagamit. So ano yun? Kinotra mo yung sarili mo. Di ba nakakatawa siya sa part na yun? Well, syempre, hindi niya siguro alam yun kasi ang alam niya, mismo siya siguro, condition na siya na yung mga nanonood sa kanya at makakapanood ng mga sinasabi niya at makakarinig ng mga sinasabi niya ay maniniwala sa kanya. Pero in reality, hindi. Hindi tayo papayag sa ganon. My goodness, pambihira mga kababayan. Hay nako. Grabe yung mental gymnastic, pagtutwist at saka projection, ano? Babaliktarin nyo pa. Ewan. Good luck sa inyo. Very much like I said, sa kakaganyan nyo, sunod-sunod naman ang kamalasang nangyayari sa inyo. Sa kampo nyo, hindi nyo napapansin, lagi kayo nasasaktan dahil lahat ng nangyayari hindi pabor sa inyo. Simply because hindi nyo binabago ang style nyo. For me ang unang gawin, magpakumbaba. Huwag bastusin ang authority. Sumunod sa due process. Kung kayo yung mga inosente at kung kayo yung mga nasa tama, dapat confident kayo. Harapin nyo sa kahit anong korte, international or local court. Kagaya ng ginawa ni Senator De Lima. Hindi siya tumakas, hindi siya nagpa-asylum, hindi siya nag-alibay, walang drama. No drama at all. Si Pinoy, si Trillanes, wala silang drama. Pumunta sila sa mga hearing, wala silang wheelchair, walang kung ano-ano. Si Pinoy nga eh. Matindi na pala yung cancer niya eh. End stage na pala eh. Pero nakita ba natin siya nag-wheelchair, nag-neck brace? Wala. Kasi alam nila sa sarili nila, si Pinoy, si Trillanes, si De Lima, alam nila na inosente sila at kaya nilang ipanalo ang mga akusasyon laban sa kanila. On the other hand, itong mga ito, todo tanggol, palusot, todo hanap ng loophole, todo hanap ng sise, kung ano-anong sinasabi, kung ano-ano pang panunumbat ang ginagawa na wala namang utang na loob sa kanila. Bakit nila ginagawa yon? Because in my opinion, ramdam din nila na matatalo sila. At ramdam din nila na yung mga idol nila ay may ginawang mali at mapaparusahan. At yon ang kinakatakot nila. Takot silang mangyari yon. Dahil bukod sa mapapahiya sila, masasaktan sila. Dahil ang katotohanan ay parang knife. Nananakit ito. Masakit po talaga ang katotohanan. At malapit na po tayong dumating sa katotohanan. Maraming pong salamat sa panonood mga kababayan.
Sana po maging matalino tayo at huwag tayo basta-basta maniwala sa mga fallacies at saka sa mga mental gymnastic na ginagawa ng iba dyan. No? Para lamang ipagtanggol ang kanilang mga idol na mga aminado sa mga kasalanan nila. Evident ang mga ebidensya. Maraming pong salamat sa panonood.